Okay, ang balita natin ngayon mukhang ito raw San Miguel base dito sa mga napag-uusapan ngayon ay handang makipag-usap dito sa Converge Fiber Xers pati na dito sa Blackwater Bossing. Parang susubukan na nila na maayos itong magulong sitwasyon kay Mikey Williams dahil sa totoo lang parang SMC lang ang pwede makabigay doon sa gustong salary nitong si Mikey. So sa ngayon, ang mangyayari daw dito ay susubukan ng San Miguel na kunin itong si Mikey Williams mula dito sa Blackwater, dito sa Converge Fiber Xers. Samantala naman, itong Converge Fiber Xers, susubukan daw nila na ma-acquire itong si Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater. At ito namang Blackwater Bossing, may makukuhang player yan mula dito sa San Miguel. Hindi pa natin natitiyak kung sino pero posible na baka si Jeron Teng. So baka mangyari dito, Mikey Williams mapunta sa San Miguel, si Jeron Teng sa Blackwater at itong si Cedric Bearfield dito sa Converge Fiber Xers. Isa lamang yan dito sa mga pinag-iisipan daw ng Converge na gawin para kahit papano'y maayos yung sitwasyon nila dito. Dahil alam naman natin na nagka-problema talaga itong Converge dito kay Mikey, hindi magkasundo dito sa kanilang salary. Kaya nga kinakailangan daw talaga na sa ngayon ay susubukan nila na magawa nito ng paraan. Kaya nga itong trade na to ang isa sa mga proposals nila. Kinakailangan na lamang siguraduhin na ang gagawin daw nito ngayong Converge, makumpinse itong Blackwater dito sa kanilang proposal dahil alam natin medyo matindi talaga yan. Kaya nga siguro gagawin dito ng Blackwater Bossing ay pag-aaralan muna yung offer ng 3-team trade kung okay ba si Jeron Teng bilang kapalit ni Cedric Bearfield. Ngayon naman, itong Barangay Ginebra ay nagre-ready na rin dito sa gagawin nilang panibagong movement dito sa kanilang lineup. Alam natin na wala na dyan si L.A. Tenorio at ang isa pang player na baka mawala ay itong si Jason David. Dahil ang gagawin daw ngayon nitong Barangay Ginebra ay susubukan gamitin itong si Jason David bilang isa sa mga trade assets nila para makapaggawa ng isang mas malakas na koponan. So bali ang mangyayari dito sa Barangay Ginebra ay ititrade nila ito si Jason David dito sa Northport Batang Pier at susubukan daw nila na makakuha ng mahusay na kapalit, baka si Joshua Monson ang maging kapalit ni Jason David. Isa lamang yan dito sa mga tinitignang posibilidad ngayon nitong Barangay Ginebra, pero hindi pa natin masisiguro kung ito'y matutupad dahil syempre nakasalalay lahat dito sa PBA Trade Committee. Ngayon ito si Jason David nagpakitang gilas yan dito sa Ginebra, partikular na dito sa kanilang playoff series at alam naman natin naging parte na siya ng rotation ni Coach Tim Cone. Siyempre nakatutulong naman si David pero at the same time tumataas yung trade value niya at parang yan talaga ang hinahanap ngayon nitong Barangay Ginebra. Kaya magiging good news ito para dito sa Gene Kings kung sakasakali na ang matuloy nga yung trade at ang makuha nilang kapalit si Joshua Monson dahil alam naman natin pang all-star talaga yung quality ni Monson at pwedeng-pwede ito na maging isang magandang asset para dito sa Barangay Ginebra. Kaya kung sakasakali nga na matuloy itong ganitong move, maasahan natin na itong Barangay Ginebra gagawin ng lahat para ma-aprobahan ang nabanggit na trade. Masisiguro din natin na itong Barangay Ginebra ngayon ang isa doon sa mga teams talaga na gagawa ng paraan para masiguro na yung kanilang roster ay magiging isa doon sa mga makikipaglaban para sa Grand Slam. At ang susunod naman nating balita ay itong si Magnolia coach L.A. Tenorio daw ay susubukang makuha si Kay Marcarino mula dito sa Terra Firma Jeep. Si Kay Marcarino ay matagal nang gustong makuha ng mga SMC teams at mukhang seryoso ngayon. Itong si coach L.A. Tenorio na ito ay isa katuparan na. Alam naman natin na itong si L.A. Tenorio ay isa doon sa mga pinaka mataas ang basketball IQ at mukhang ganyan nga ang kanyang balak gawin ngayon na gagamitin yung kanyang katalinuhan sa basketball para makuha si Carino. Kaya nga sa ngayon, itong gagawin daw ni L.A. Tenorio kapag nakuha na to si Kay Marcarino, yan ang gagawin niyang rim defender talaga o interior protector nitong Magnolia Hotshots. Hindi pa natin natitiyak kung ibig sabihin ito iti-trade na itong si James Laput, pero mukhang determinado si Tenorio na ma-acquire ang serbisyo ng nasabing big man.
Alam natin na nagre-recover pa mula sa injury itong si Kay Marcarino pero willing daw maghintay itong si L.A. Tenorio at alam niya na sabihin na natin pinaghahandaan talaga dito ng Magnolia ay yung kanilang future. Kaya nga mukhang ready na siya na maintay talaga kung kailanman makakababalik itong si Kay Marcarino at yan ang gagamitin talaga nitong Magnolia Chicken Templados para dito sa kanilang gagawin na matinding pagbibuild up sa mga susunod na mga araw. Alam natin na medyo matindi yung presyo dito sa Magnolia na mag-deliver talaga at alam naman yan ni L.A. Tenorio. Kaya nga gusto niya kunin itong si Kay Marcarino para makagawa siya ng paraan at masiguro na mabibigyan talaga ng sabihin na nating magandang expectations yung mga fans ng Magnolia para masiguro nila na makukuha talaga nila yung kanilang inaasahan ngayon dito sa darating na bagong season nitong PBA, Philippine Basketball Association. At ang huli nating may babalita, itong TNT Tropang Giga ngayon, pinag-iisipan kung maa-acquire nila itong si Raymond Almasan mula dito sa lineup ng Meralco Bolts. Ang problema kasi ng TNT, nagkaroon ng injury itong si Poy Eram at hindi maglalaro ng buong season. Itong darating na season, hindi makapaglalaro si Poy Eram dahil nagkaroon siya ng ACL. So ngayon, nangangailangan ng isang big man itong TNT dahil si Kelly Williams, 43 years old na, hindi naman yan kayang maglaro ng 48 minutes. At tandaan natin sa Commissioner's Cup ay malalaking import ang makakaharap nila. So 6'5 lang si Ronde Hollis Jefferson, hindi niyan kayang harapin yung malalaking import na papasok. Plus, alam natin dito sa darating na draft may merong mga malalaking players na papasok din. Walang first round draft pick ang TNT. So ngayon, ang problema sila kung saan sila kukuha ng big man. Kaya kinakailangan siguro na magawa nila ng paraan na ma-acquire nga itong si Raymond Almasan mula dito sa Meralco Bolts. Pero dahil sister teams ang TNT, pati na itong Meralco Bolts, kinakailangan nilang gumamit ng isa pang team para magsilbing conduit para masakatuparan yung nasabing transaksyon. At kapag yan ay nangyari, nasisiguro natin nagagawa talaga ng paraan itong MVP group para mapalakas itong kanilang lineup dahil gustong-gusto talaga nila na maka-Grand Slam. At kung kinakailangan na kunin nila si Raymond Almasan mula dito sa Meralco Bolts, yan ay gagawin nila talaga. Kaya dito talaga natin masasabi na magiging maganda ang resulta nito para dito sa Meralco Bolts. Kung kinakailangan talaga na magawa nila ng sabihin na natin matinding trade to, baka magdagdag pa sila ng mga players na pwedeng ipalit dito kay Raymond Almasan, bukod dito kay Henry Galinato na malamang i-offer nila kapalit nitong si Raymond Almasan para dito sa Meralco Bolts. Shoutout muna kay Anthony Alon, kay Michael D, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Valyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusing, si RG Bueno at Dalina family, Dexter Domer, Enju at iba pa.